So yun guys, nakakasama ng loob yung mga LTO officer dito. Hindi makaintindi. Ang sabi daw mag-commute lang daw yung misis ko. Anong silbi ng motor? Anong silbi ng motor? So ayun mga kababayan, may isang viral video mula kay Kaunat. Magre-reaction tayo tungkol sa pagkahuli sa kanya ng mga LTO officers natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Panoorin po natin ang kanyang video. So yun guys, ito. Nahuli kami dito sa may LTO. Yung LTO. Ayan. Kasi ang violation daw namin, may dala kaming bata. May dala kaming bata. So nakiisip kami. Hindi kami pinakinggan mga kaunat. May renew ang lisensya ko. May renew ang motor. Itong motor. May renew yan. May lisensya rin ako kinuha nila. Kasi daw, yan, may bata kasama. So napakiliwanag ako. Sabi ko, paano kung tatlo lang kayo sa bahay ninyo? Nanay, tatay, anak, sa ganito. Iiwan ba ito? Ayan. Nagmamadali kami, mga kaunat. Nagmamadali kami. Sana maintindihan naman sana kami. Nakiusap kami pero hindi talaga kami pinagbigyan. Ayan mga LTO doon. Ayan mga LTO doon. Sabi ko, pag iniwan ng bata sa bahay, delikado. Pag sinama, delikado rin. So wala kaming choice. Ang sabi nila mag-commute. Anong silbi ng motor? Yan. Anong silbi ng motor mga kaunat? Sana sa lahat mga kababayan namin dito sa Puerto, sa Palawan. Ayan, hindi makaintindi mga enforcer natin dito. Mga taga-LTO natin. Nagbabayad tayo sa gusto nila. Kung magkano ang renewal. Ayan, ayan. Makaintindi. Sinabihan ko kung may anak siya o may anak naman daw siya. Ayan. So yun guys, nakakasama ng loob yung mga LTO officer dito. Hindi makaintindi. Ang sabi daw mag-commute lang daw yung misis ko. Anong silbi ng motor? Anong silbi ng motor? Ako, wala, nakakabuwis talaga. Nanapat talaga kami ng butas. Nanapat talaga ng butas mga kaunat. Kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo. So ayun mga kababayan, matapos natin mapanood yung video ni Kaunat, i-reaction natin. Ayun, tanggap niya yung kanyang violation. So kung ibig sabihin pa ng ating mga officers na kaligtasan ng bata, na dapat pa-compute na lang yung kanyang asawa, pero bakit matapos mahuli at matikitan siya, ay pinabayaan na lang siyang pasakayin yung kanyang asawa sa kanyang motor? Yun yung ating dapat na bakit pinabayaan siya? Kung ang hangad ng LTO officers natin na kaligtasan yung unahin, bakit pinasakay pa rin yung asawa niya sa kanyang motor matapos siyang mahuli at matikitan? Dapat, kung pinapatupad mo yung batas, dapat hindi mo na pinasakay yung kanyang asawa sa kanyang motor ulit. Dapat, pinaranyahan nyo ng tricycle kung gusto nyo talaga ng kaligtasan para sa mga bata. Kasi nga, nakasakay sa motor. Kasi umiiwas din siya sa gastos ng pamasahe. Kasi sinabanggit niya dito kung ilang sakay sila kung magta-tricycle yung kanyang asawa. Bakit pinabayaan sumakay pa rin sa motor matapos siyang matikitan, nabigyan ng violation? Ano na ba ang nangyayari? Nasunod ba ang batas? Parang hindi ito nasunod yung batas ng safety.